Alam nyo, pag bumubuo ka ng isang super team, sino ba ang una mong hahanapin? Siyempre, yung mga pinakamagagaling, yung mga A-lister, di ba? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinaka-influential na team sa buong kasaysayan e binuo pala ng mga ordinaryong tao? Oo, mga taong tulad natin, may mga kapintasan, may mga pagkakamali. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Sige, umpisahan na natin. Ang kwento natin hindi nagsisimula sa isang magarbang gusali o palasyo. Nagsimula to sa labas, sa isang bundok. At itong pagpili sa lugar, napaka-importante nito. Kasi marami itong sinasabi tungkol sa kung anong klaseng aral ang gustong ituro ni Jesus. Kaya isipin nyo, imbes na nasa isang masikip at mainit na kwarto, ang classroom nila ay ang kalikasan mismo. Nasa ilalim sila ng malawak na langit na papaligiran ng mga burol at minsan pa nga nasa tabi lang ng dagat. At dito natin makikita yung napakalaking pagkakaiba. Talagang pinili niya yung isang lugar kung saan yung mga estudyante niya matututo mula mismo sa mga gawa ng Diyos, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Okay, so bakit nga ba sila tinipon doon? Well, hindi lang to para mag-nature trip. Tinatawag sila para sa isang napakalaki at napakahalangang misyon. Tinawag silang mga apostol. At yung trabahong nila, grabe, ito na siguro ang pinaka-importanting trabaho na ibinigay kanino man. Pangalawa lang sa misyon mismo ni Jesus. At bakit 12? May simbolismo yan. Kung paanong may 12 patriarchs na kumakatawan sa sinaunang Israel noon, etong 12 apostol naman ang magiging pundasyon ng bagong simbahan para sa buong mundo. So para sa ganito kalaking responsibilidad, aakalain mo talagang pipili si Jesus ng mga superstar, di ba? Yung mga perpekto na, walang kapintasang mga leader. Pero hindi pala ganun ang nangyari. Sige nga, isipin nyo kung ikaw yung mamimili. Kukunin mo ba yung medyo mainitin ng ulo o kaya yung medyo, alam mo na, mabagal makagets? Tingnan nyo to, yung team na binuo ni Jesus, puno ng mga normal na taong may mga seryosong kapintasan. Talagang mga ordinaryong tao. Kunin nating halimbawa si Felipe. Imagine, 3 taon na niyang kasama si Jesus, nakikita lahat ng himala, pero mahina pa rin yung pananampalataya niya, ang dami pa ring duda. At itong sinabi niya, halos patapos na yung ministry ni Jesus, ha? Dito mo makikita kung gaano pa rin siya kabagal na tunay na maniwala at magtiwala. At kahit si Juan, yung disipulong kilala bilang ang minamahal ni Jesus, ganyan din siya nagsimula. Actually, ang tawag nga sa kanila ng kapatid niya ay mga anak ng kulog dahil sa init ng ulo nila. So ang tanong, bakit pipili si Jesus ng isang team na, well, ang daming problema? Yung sagot dyan, yun ang pinakapuso ng buong kwento natin. Alam nyo, hindi sila pinili ni Jesus dahil sa kung sino sila noon una. Pinili niya sila dahil sa nakita niyang potensyal, kung sino sila pwedeng maging sa tulong at turo niya. Kasi may plano siya para sa kanila. Sa araw-araw na kasama nila siya, sa pakikinig at pag-obserba, dahan-dahan silang babaguhin ng kanyang mga aral at pagmamahal. At habang tumatagal, lahat ng mga pagkakaiba-iba nila, yung mga ugali, yung mga opinyon, unti-unting nagkakatugma kasi iisa na lang yung focus nila, si Jesus. Siya yung naging sentro ng lahat. At dito na tayo sa pinakamahalagang takeaway kasi itong kwento na to hindi lang tutungkol sa kanila, tungkol din to sa ating lahat. May magandang phrase na ginagamit sa Biblia, mga sisidlang lupa. Ang ibig sabihin lang niyan, mga ordinaryo, marupok na lalagyan na gawa sa putek. Parang tayo. So eto yung punto. Ginagamit pa rin ng Diyos ang mga ordinaryong tao, mga tulad natin, para gumawa ng mga pambihirang bagay. Dahil yung mga kahinaan natin, yun mismo ang nagpapakita kung gaano talaga kadakila ang kapangyarihan niya. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong na to. Kung yung mga simpleng mangingisda na may mga kapintasan ay nabago para baguhin ang buong mundo, ano kaya ang pambihirang plano na nakalaan para sa'yo?